Meron pa pala 'to. Ito na ano, oo nga ano. Hi! Yan. Yan, hello po. Hello po sa inyo. Yan. Kamusta po kayo mga kaibigan? Kamusta po kayo diyan 'no? Saan po ba kayo nanonood? Ano, Sing Bonnie M. Song. Lalaw Puya? Sing Bonnie M. Song. Ano yun? Yan. Yan. Hello po, ano? Kamusta po kayo? Sa mga kababayan natin 'no, na gising pa rin na kamusta po kayo diyan 'no? Ito po si Admin Rich, komentarista. Ako po ay, nasa Facebook din. Meron po akong Facebook channel 'no, Admin Rich din po at saka sa TikTok din, Admin Rich. At saka mapapanood niyo po ako sa Radyo Pilipinas 'no, every Thursday 'no, kasama ko po si AJ Vlog 'no, sa Radyo Pilipinas. At yung sa Sunday namin ay meron din kami sa Sunday 'no, with Martina pero hindi pa kami nakakabalik kasi, medyo naging busy yung kasama namin 'no, sina Martina. So, yung Radyo Pilipinas namin sa, um, every Thursday ay tuloy-tuloy pa rin 'no. Nitong Thursday ay nag-Radyo Pilipinas po kami, sana ay napanood po ninyo. Marito Caberic, good morning po. Good morning din po sa inyo Marito Caberic, 'yan. Marami pong salamat sa pag-drop by. 'Yan. So, tayo po ngayon ang, topic po natin 'no, mga kaibigan 'no. Eto nga po marami po tayong mga topic 'no, pero yang nakalagay po na title natin ay si VP Sara Duterte ay palagi po siyang napapahiya 'no, dito po kay Yusek Attorney Claire Castro. Palagi pong, nadi-debunk 'no, yung kanya pong mga sinasabi ay palagi na lang nadi-debunk, 'yan. So, 'yan po. So, unang-una mga kaibigan 'no, talakayan muna natin saglit ito. Ito pong si Villar, ito pong si Mark Villar 'no, ay nung nakakaraan masyadong tahimik. Marito Caberic, nabasa ko na pala, good morning. Good morning din po. Ito pong si Mark Villar, nung mga nakakaraan ay masyado po siyang tahimik. Kung napapansin po ninyo na, nung hindi pa po naglabas ang ating pangulo ng itong kanyang mga listahan na sinasabi po niya na, may mga flood control nga na guni-guni lang, yung iba naman ay mga inuulit lang 'no, at yung iba naman ay talagang wala 'no, talagang ghost. So, magmula nung naglabas ang pangulo natin doon sa kanyang SONA na sinabi niya na mahiya naman kayo 'no, mahiya naman kayo sa inyong mga anak, et cetera. Magmula nun mga kaibigan tila marami na po sa mga senado natin, mga senador na tila kung dati ay tahimik sila katulad po ni Mark Villar, ngayon po ay nagsasalita na. Nagsasalita na po siya at, mukhang dumedepensa na rin siya para sa kanyang pamilya. At, kung noon ay tahimik, ngayon ay maingay. So, bakit gano'n? Kung kailan po na naglabas ang pangulo natin ng kanyang, mga saloobin at kung kailan po ang pangulo natin ay, talagang iniinspeksyon na halos halos lahat po 'no ng mga, flood control na nire-report sa kanya ay iniinspeksyon po ng ating pangulo. Gumawa po kasi ang pangulo natin 'no ng, isang website. Che Cheserep
Z ano, Che Cerezafors, Admin Rich. Hi po sa inyo 'no, Che, maraming salamat sa panonood 'no, salamat 'no. Parang tagal kitang hindi nakita sa comment section or baka nagbago ka lang ng pangalan 'no? So, salamat sa pag-drop by, Che 'no. Sandali, maingay yung aking ano, yung aking upuan. So yun nga mga kaibigan 'no, medyo ano siya ngayon, eh, madaldal siya ngayon 'no. So, bakit kaya? So, noon tahimik siya pero ngayon ay medyo madaldal siya. Eto kasi mga kaibigan, meron pong 11,340 flood control projects, na itong 11,340 flood control projects na ito ay, ito po ay, sinabi 'no, ng administrasyon po ng, Duterte administration, lalong-lalo na nung malapit na po siyang, pa pawala na 'no, malapit na po siyang patapos. At sa pagkakatanda ko ay binanggit niya rin po ito sa kanyang SONA. Dali, tingnan natin, binanggit po niya ito sa SONA niya, eh, itong 11,340 'no, na kung titingnan natin ay guni-guni lang kasi hindi naman nagkatotoo na talagang merong 11,340 dahil nga guys, alam naman natin na hindi naman po tumalab, eh, 'no? Pagpasok ng administrasyon ng ating pangulo ay bumabaha pa rin. Kasi kung tumalab 'yan at kung talagang 'yan ay ginawa, dapat ay hindi sana bumabaha 'no? Eto po, Tuesday, July 27, 2021. Ito ah, Rodrigo Duterte SONA. Eto po mga kaibigan, nakalagay po dito, for flood prevention, mitigation, and control. The DPWH completed a total of 11,340 projects spread all over the country, with 7,782 projects in Luzon, 1,752 in Visayas, and 1,806 in Mindanao. So ito po yung pinagmalaki 'no, pinagmalaki po ng Duterte administration noong, July 27, 2021 sa SONA ng Pangulo, na meron daw flood control, may natapos daw na flood prevention, mitigation, and control, yang DPWH 'no, ay nakakumpleto daw ng 11,340. So ang tanong natin ngayon, eto dapat itong umpisahan na tingnan kung ano ba talaga ang nangyari dito. Kasi sabi nga po mga kaibigan ng mga, senador 'no, yung mga senador po na nag-imbestiga, katulad na lang nina Ping Lacson at nakakagulat pati si Jinggoy, sinasabi din ni Jinggoy 'no, na etong mga flood control projects nga na ito mga kaibigan ay nag-umpisa ito 'no. Itong problema daw na ito sa flood control projects ay nag-umpisa pa sa mga nakaraang administrasyon. So, aminado po 'no, kahit si Jinggoy Estrada, aminado na hindi ito ngayon 'no, hindi ito ngayon problema. Ito ay kumbaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Katulad ng sinabi ko po 'no, sa isa kong vlog nung, I think 2 to 3 days ago, na etong mga problemang ito na nakikita ng ating Pangulo about flood control ay hindi po ngayon lang. Ito ay kanyang namana sa mga nakaraang administrasyon. So, along the investigations, tama nga ako mga kaibigan na namana lang ito ng Pangulo natin. Hindi talaga ito yung ngayon lang na masasabi 'no. Ito po ay kanyang minana sa mga past administration. Kaya ang masasabi ko talaga mga kaibigan 'no, tingnan itong 11,340 na mga proyekto 'no, na flood control, mitigation ng DPWH at tignan na rin mga kaibigan ang 51 billion ni Pulong Duterte. Bakit ba tila napaka-untouchable yata ano ni Pulong Duterte? Bakit yung mga senador natin ay tila
tahimik at hindi yata, wala yata silang kumbaga, wala yatang anong tawag dun, intensyon na itong si Pulong Duterte ay imbestigahan. Gayong napakalaki ng 51, hindi nga 51, 52 mga kaibigan, ang sinasabi po ay 52. Napakalaki ng 52 billion para sa iisang distrito lang, Davao City. At ang sinabi mga kaibigan 'no, along the investigation of Sonny Trillanes, karamihan doon sa, 52 billion ay inilagay doon sa flood control projects ng Davao City na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na bumabaha. Yun yun mga kaibigan 'no, bumabaha pa rin po sa Davao City, gayong merong 52 billion si Pulong Duterte. Eto mga kaibigan ay hindi gawa-gawa, ay hindi fake news dahil kinumpirma po ng DPWH na si Pulong Duterte ay nakakuha 'no ng 52, 51 billion yung kinumpirma 'no, 51 billion kinumpirma ng DPWH na nakakuha ng 51 billion si Pulong Duterte at yun nga inilagay nga sa DPWH. So, guys 'no, dapat talaga ano 'to, umpisahan na 'yan 'no, wag nang patagalin, forthwith dapat ito, forthwith na talagang imbestigahan na itong 51 billion ni Pulong Duterte at itong 11,340 projects ni Duterte na ipinagmalaki niya sa kanyang SONA noong July 27, 2021 'no. So, dapat po talaga itong, maimbestigahan. 2021 mga kaibigan, ibig sabihin patapos na po si Duterte kasi 2022 ng July ay baba na siya, 'no. So, ito mga kaibigan, isang taon na lang 'no, kumbaga 1 year na lang ang bubunuin at si Duterte ay pa-exit na. So, meron pong 11,340 nung siya ay, malapit ng umexit, 2021 ito 'no. So, kaya nga mga kaibigan dun sa isang post na nakita ko 'no, overall mga kaibigan nasa 11,900 plus 'no. Ulitin ko 11,900 plus ang flood control na tinapos ni Duterte sa panahon ng kanyang administrasyon. Kaya mga kaibigan dapat talaga itong, ma makita, dapat talaga itong imbestigahan, masusing imbestigasyon kung ano ba talaga ang nangyari diyan. Dahil aminado naman po ang mga senador, sabi ko nga sa inyo, kahit nga po si Jinggoy Estrada, nagulat ako kasi kahit si Jinggoy Estrada aminado na etong problemang ito ay hindi daw ngayon nag-umpisa kay PBBM, hindi daw ngayon nag-umpisa sa Marcos administration, kundi sa mga nakakaraang administrasyon. Kaya nga mga kaibigan 'no, dapat talagang maglagay na ng third party investigator para imbestigahan ito. At 'wag na yung Blue Ribbon Committee dahil alam naman natin Blue Ribbon Committee, Marcoleta, DDS 'yan, oo. So, ang gagawin lang niyan ay pagtatanggol yung kanyang mga kaalyado 'no. Maaaring ganyan lang ang gagawin mga kaibigan, ipagtanggol ang mga kaalyado ng mga senador 'no. So, mga kaibigan kailangan itong imbestigahan. Sabi nga po ni Ping Lacson 'no, dapat imbestigahan itong lahat mga kaibigan 'no, at unahin yung mga nakakaraan kasi ano yan, kumbaga continuation yan, 'no. So, tama po yung sinasabi ni Ping Lacson at itong si Jinggoy Estrada at yung iba pa na ang flood control 'no, ang problema sa flood control ay hindi ngayon nag-umpisa kundi sa mga nakaraang administrasyon. At sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, dapat hindi untouchable si Pulong Duterte. Dapat tingnan, dapat busisiin ang 51 billion flood control projects na nilagay niya sa Davao City. Dapat tignan kung ano ba ang ginawa ni Pulong Duterte sa 51 billion na ang sabi ay nasa flood control.
ng Davao City, 'di ba? So, mga kaibigan, kitang-kita dito ang dami-daming katiwalian talaga ng past administration. So, tama talaga yung bansag 'no kay dating Pangulong Duterte. The most corrupt person in the year 2017, siya po ang nanalo, the most corrupt person of interest in the year 2017. Nanalo po siya noon, most corrupt, dahil po sa kanyang pagiging corrupt. At umamin naman po siya, umamin siya na siya ay nagnakaw, pero naubos na nga lang. Palagay ko nung ginawa niya siguro yung statement na yun nung pag-amin niya na siya ay nagnakaw, siguro yun malapit na siguro siyang paalis noon, mga 2021. Kasi mukhang matanda na siya, 'no? I think mga 2021 siguro yun o 2020 na inamin niya na siya ay nagnakaw pero naubos na nga lang daw. Pero naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na naubos na talaga ang kanyang ninakaw? Hmm, hindi ka maniniwala na naubos na ang kanyang ninakaw. Uy, meron ditong may demon dito na nakapasok, oh, may demon. Ang sabi po ni Jongski, "Madam, sana sumpain ka ni Lord." My God! Alam mo si Lord hindi ma alam mo dapat kung kanino ka dapat nagdasal? Sa Diyos ninyo, si Satanas. Kasi yun ang inyong Diyos, eh. Kasi alam mo ang Panginoong Diyos, hindi siya nagki-curse. Hindi siya nagki-curse, 'no? Ayaw niya yung mga nagki-curse. Ayaw niya yung mga ganyan. Alam mo, para pakinggan ka, kay Satanas ka magdasal kasi yun ang inyong Diyos. Kasi Duterte, ang Diyos ni Duterte si Satanas. 'Di ba sabi nga niya, sasama daw kayo lahat, sa impyerno daw kayo pupunta. Sabi ni Duterte yan, 'di ba? Sabi niya, "Wag na tayo ditong maglokohan." Eh, saan ba naman daw kayo pupunta? Sa impyerno daw kayo pupunta at pupunta daw pagdating niyo daw sa impyerno, pupunta daw kayo sa pulpito. Aagawan niyo daw ng puwesto si Satanas, 'no? So, eto masasabi ko sa'yo, kay Satanas ka magdasal at baka pakinggan ka pa, 'no? Huwag kang magdadasal sa Diyos dahil unang-una sa lahat, ang Diyos kapag nagdasal ka sa Kanya, kailangan ang dasal mo ay maganda. Kapag ang dasal mo ay pangit, hindi ka niya pakikinggan. Kapag ang dasal mo ay para sa ikasasama ng iyong kapwa, hindi ka niya pakikinggan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay makatarungan. Alam mo kung sino ang kanyang isusumpa? Yung mga pumapatay ng tao na pumatay ng 30,000. Yung pumatay ng 30,000 at ayaw makulong. 'Di ba? Alam mo na yun kung sino yung pumatay ng 30,000. Yung mga yung mga nagmumura, minumura ang Diyos, istupido daw ang Diyos. Oh, 'di ba? At yung nagmumura ng kung ano-ano. Oh, alam mo ang lahat ng wini-wish mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. Lahat ng wini-wish mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. In Jesus' name. 'Di ba? Kaya ano sabi? Mag-wish ka ng maganda sa kapwa mo para bumalik sa'yo. No? Pero kapag masama ang wish mo sa kapwa mo, babalik sa'yo yan. In Jesus' name. Yan ang katotohanan, no? Life is like a mirror. Kung ano ang tingin mo, yan, pagtingin mo, oh, maganda ka ba? Gano'n ka din sa mirror. Parang echo din 'yan. 'Pag sinabi mong ang pangit mo, o ang naririnig mo, gano'n din. So, gano'n din 'yun 'no, ang prinsipyo ng Bible. 'Pag nag-wish ka ng masama sa kapwa mo, babalik sa'yo. Kapag ikaw ay gumawa ng pangit sa kapwa mo, babalik din sa'yo, 'di ba? So, yung mga ginagawa niyo, babalik sa inyo 'yan. 'Di ba? Babalik sa inyo 'yan. Kaya eto ang masasabi ko sa'yo, magdasal ka sa inyong Diyos na si Satanas.
at baka magkatotoo pa ang sinasabi mo. Kay Satanas ka magdasal, baka pakinggan ka. Huwag ka magdasal kay Jesus dahil isinusumpa niyo nga ang Diyos, 'di ba? Sabi ni Duterte wala naman daw maniwala ka, nagpapako sa krus. Oh, Diyos siya magpapako sa krus, maniwala ka? Walang Diyos-Diyos kay Duterte, hindi siya naniniwala sa Diyos. At maging si Sara, hindi naniniwala sa Diyos. May video yan. May video yan, kaya hindi yan fake news. Diba? So, tuloy natin to, no? So, eto mga kaibigan, no? Dapat talaga itong gigil na gigil sila sa akin kasi totoo ang sinasabi ko eh, about the flood control eh. Oh. Yung mga senador ngayon, no, umaamin na sila mga kaibigan ha. Eto ha, ulitin natin ha, yung mga senador ngayon, umaamin na sila. Nagulat nga ako pati si Jinggoy, 'di ba? Umamin. Ang sabi ni Jinggoy, ang problema ngayon sa flood control hindi start sa Marcos admin kundi sa nakaraang administrasyon. Ang sabi din ni Lacson, ay hindi naman yan ngayon nag-start eh. Nung mga nakakaraan pa yan. 'Di ba? Kaya itong 11,340 na flood control na sinabi ni Duterte sa kanyang SONA noong July 27, 2021, dapat itong imbestigahan kaagad. At yung 51 billion ni Pulong Duterte, dapat itong imbestigahan agad. Dahil itong 51 billion niya, di umano ay inilagay sa mga flood control diyan sa DPWH. Hindi sila untouchable. Dapat silang imbestigahan dito. Sa kasuluk-sulukan, kailangan no, lahat makita kung saan nila nilagay ang bawat piso. Yung 51 billion na yan, dapat yang ilabas. Hindi sila untouchable. Hindi sila ligtas dito. Flood control ito, mga kaibigan, no? Ito ay pondo ng taong bayan. Pera ito ng taong bayan. Bawat piso mahalaga dapat ay ginastos sa tama at hindi dapat na winawaldas lang. Kaya ito mga kaibigan, no, ay dapat na imbestigahan. Imbestigahan mga kaibigan para nang sa ganon ang mga pera na yan ay maibalik, no? Kung hindi nila yan ibalik mga kaibigan, dapat sila ay makulong, no? Makulong sila nang sa ganon ay magtanda sila sa kanilang ginawang pangungurakot, 'di ba? Guys, alam niyo ba para ito sa taong bayan. Para sa taong bayan ito mga kaibigan kasi 51 billion, napakalaking halaga nun. Hindi lang yun 1 billion, hindi lang 2, hindi lang 10 billion, 51 billion. Napakalaking halaga. Super laking halaga ng 51 billion mga kaibigan, no? Kaya eto dapat talaga na imbestigahan. Puro na lang pangungurakot ang ginagawa ng mga Duterte na 'to, no? Itong Duterte na 'to, puro pangungurakot ang ginawa. Katulad na lang ni VP Sara Duterte na walang ginawa kundi mag-world tour at manira sa ating gobyerno. Ngayon mga kaibigan, basag na basag siya kay Yusek Attorney Claire Castro. Basag na basag siya. Huling-huli na naman ang kanyang pagsisinungaling. Ang kapal-kapal ng kanyang mukha, mga kaibigan. Ilang beses na siya nahuhuli sa kanyang pagsisinungaling. Hanggang ngayon may gana pa rin siya na iharap ang kanyang sarili sa media. Hanggang ngayon nakakaharap pa rin siya sa television, sa social media. Gayong kitang-kita maraming beses nahuhuli ang kanyang pagsisinungaling. Super kapal talaga ng kanyang mukha, mga kaibigan. Ang kapal ng mukha talaga ni VP Sara Duterte. Napakakapal ng kanyang mukha, 'di ba? So, ito mga kaibigan ha, eto, eh, pahiyang-pahiya siya kay Yusek Attorney Claire Castro. And ang sabi niya dito, fake news siya mga kaibigan, nag-fake news ang sabi niya, amoy alak siya, 10:30 in the morning. Doon ko na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure, no?
Yung failure daw ay yung 10:30 ng umaga amoy alak na. Ang sinasabi niya dito mga kaibigan 'no, nagbeso-beso daw si PBBM sa kanya pagkatapos daw niyang ibigay ang resignation letter. Ngayon huling-huli ang kanyang kasinungalingan kasi mga kaibigan, recorded. Merong record, merong data at merong nag-witness. Ang sabi po ng dating PCO Secretary Cheloy Garapel, ang sabi po niya dito, eto po ang record ng Malacanang na si Sara Duterte, 2:21 PM, Wednesday, June 19, 2024. Ayan, nag-tender siya ng resignation as DepEd Secretary at NTF-ELCAC Chairperson. Take note 2:21 PM. Grabe no, napakasinungaling. Nakakatulog pa kaya ito sa gabi na ganito siya kasinungaling? Sa tingin niyo mga kaibigan, nakakatulog pa sa gabi yan? Simpleng-simple lang sa kanya ang pagsisinungaling mga kaibigan. Simpleng-simple lang sa kanya ang pagsisinungaling. Biruin mo 10:30 in the morning daw. Nagbeso-beso daw sa kanya si PBBM kasi daw parang paalis na siya, naibigay na daw niya yung letter, 10:30 in the morning. Ang sabi ni Cheloy Garapil, ayon doon sa documents, no, ayon doon sa record, ay 2:21 PM nung Wednesday, 2:21 PM siya nag-tender ng kanyang resignation, 2:21 PM niya ibinigay ang kanyang sulat. Sinungaling ang bugok na Vice Presidente. Napakasinungaling, no? So, yan ang gusto ng mga DDS na maging pangulo nila ang sinungaling. Bakit? Kasi sinungaling din sila eh. Siyempre, kapag sinungaling ka, ang gusto mo, sinungaling na leader. Kapag sinungaling ka, ang gusto mo, sinungaling lagi, puro kasinungalingan. Kasi nga, sinungaling kayo. Kaya ang gusto nyo na maging leader ninyo, sinungaling din. Huwag nyo kaming idamay kasi ayaw namin ng sinungaling na tao. Ayaw namin, X yan, X. Kapag sinungaling, X na yan. Ayaw namin ng mga tao na sinungaling. Dahil ang taong sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Kaya naman pala, she spent her confidential funds ng 7 days only. 7 days only, hindi 11 days kasi hindi kasama ang mga Sabado at Linggo at hindi kasama ang mga holiday. So ang sabi doon sa Congress, 7 days only, hindi 11. So, ang sinungaling katambal ng magnanakaw. Kaya naman pala siya magnanakaw kasi malaki siyang sinungaling. Kaya naman pala siya sinungaling ay kasi magnanakaw siya, 'di ba? At hangga't hindi niya naki-clear ang kanyang pangalan through impeachment trial, siya ay mananatiling magnanakaw sa paningin at sa puso ng mga Pilipino. Hindi siya malilinis. Ang kanyang pangalan ay hindi malilinis hangga't hindi niya nakiklear ang kanyang sarili sa impeachment trial. Siya ay mananatiling magnanakaw. Magnanakaw sa isipan at sa puso ng mga Pilipino. Siya ay isang magnanakaw. 'Di ba? Real talk lang tayo dito walang personalan. Real talk ito. Real talk. Totoo ito, totoo. 'Di ba? So napahiya na naman siya mga kaibigan, Mabuti nakakatulog pa siya. Guys, wala kawawa ang mga anak niya, no? Sa totoo lang, naawa ako sa anak niya kasi maliliit pa yung anak niya. Wala siyang bilang isang nanay, parang wala siyang maiturong maganda sa anak niya. Hindi siya nakakapag-set ng good example sa kanyang mga anak kasi sinungaling eh. Tapos yung anak niya nag-aaral yan.
sana hindi i-bully, 'no? Sana hindi makaranas na i-bully. Kasi kapag ganito yung nanay mo, sinungaling, 'no? Nakikita sa social media sinungaling pagkatapos sa social media buong mundo nakikita nagti-threat, nagha-hire ng assassin, nag nagbe-breakdown. Nakakahiya 'no? Tapos magpupugot pa ng ulo. My God, desperada, desperada. Dapat siguro kumanta na lang siya ng Desperado. Oh, bagay sa kanya 'no, Desperada. Yan, 'di ba? Ano pa? Yan, Desperado, 'di ba? Desperado talaga, yan. So, pa mga kaibigan 'no, ah, ito good news. Good news tayo. Yan, yan. Good news tayo guys 'no. Eto, para sa mga Dabawenyo, oo. Good news para sa mga Dabawenyo, yan. So mga kaibigan, eto po 'no, nilunsad na ang libreng sakay 'no, program sa Davao City. 1.3 billion para dito next year. So, asahan natin na tuloy-tuloy yung serbisyo ng ating Love Bus all over the country. Ayon sa mga kalihim, bukas ang libreng sakay sa lahat, commuter man o turista, lokal man o dayuhan. So we're very grateful for this. O nakita nato nga ang kaning improved mobility no in terms of land transportation is very beneficial to the ease and convenience for our tourists going around our destinations, not just for international tourists but also for our domestic tourists. Maaaring sumakay sa love bus sa labas ng malaking mall sa South Road Properties patungo Talisay City at Minglanilla, kung saan libo-libong pasahero ang makikinabang araw-araw. Ang Love Bus program na unang nakilala sa Metro Manila noong 1970s at ibinalik upang itaguyod ang modernong sistema ng transportasyon sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin nito makatulong sa mga pasahero at PUV driver sa pamamagitan ng performance-based compensation at pagpapabuti ng serbisyo sa pampublikong transportasyon. Mula dito sa Davao City, JC Alifonga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas. Yan, so yan po nilunsad na ang, Love Bus 'no, libre 'no, mga kaibigan, libre po siya itong Love Bus na 'to. Libre kapag, tuwing, Sabado, Linggo, tapos kapag mga rush hour sa umaga, tsaka uwian naman 'no sa, hapon 'no. So, may mga oras na libre. Mga kaibigan, grabe 'no, napakagandang ano nito, napakagandang programa ito ng gobyerno 'no. So, inuna po mga kaibigan 'no sa Davao City tsaka Cebu City yung paglo-launch nitong Love Bus na 'to. Dahil ito po mga kaibigan ay gagawin po ni PBBM buong Pilipinas po ito 'no. Hello, Kamikanico TV, Kamikanico Mix TV, maraming salamat 'no, ngayon lang kita ulit nakita 'no, sa comment section. So yan guys 'no, napakaganda po nito dahil, buong Pilipinas na po ito. Sa panahon po ni Apo Lakay ay sa Metro Manila lang, pero ngayon po sa panahon ni PBBM buong Pilipinas po merong Love Bus. At ang maganda dito kasi madaming libre 'no, libre siya kapag Sabado, Linggo, kapag, rush hour ng, may oras po siya, eh, may oras siya 'no, pa yan. Afternoon po. Afternoon. Afternoon. Sakay tayo. May pasaya ba? Oo, 'di ba?
Yes, Kami Comics TV, dati sa Metro Manila lang 'to. Pero ngayon ay sa buong Pilipinas na ito, 'no? So, ano 'to hanggang matapos ang termino ng ating Pangulong BBM, 'no? Kaya nga maraming nagsasabi na dapat daw talaga yung pangulo natin ma-extend kasi kapag nawala na yung pangulo natin at iba na ang maging pangulo ng Pilipinas, maraming mawawala sa atin. Wala ng ganito. Biruin mo guys ay mga mawawala sa atin ha. Unang-una, wala ng 50% discount sa mga LRT, MRT, ang mga senior citizen, ang mga PWD, ang mga estudyante, mawawala na yan, yung mga 50% discount na yan pag wala na si PBBM. Kasi ano lang yan kay PBBM lang yan. Ano pa, mawawala na rin ang 20 pesos na bigas pag wala na si PBBM. Ano pa, mawawala itong mga labas na to, na mga libreng sakay na yan, mawawala lahat yan. Ano pa, mawawala din mga kaibigan, malamang yung mga pagpapalaganap ng PBBM ng mga renewable energy. Ngayon nga, di ba, ang pinapagawa, 200 na mga power plants, no? Iba-ibang mga, may mga geothermal, meron pang mga solar, wind, iba-iba yan, mawawala lahat yan mga kaibigan, no? Malamang hindi yan pagpapatuloy at yung mga dams, yung mga bridges, at yung magagandang mga programa, mawawala lahat yan mga kaibigan, hindi yan ipagpapatuloy kung iba ang magiging pangulo, no? Kung hindi din lang, no, si Speaker Martin Romualdez ang magiging pangulo, hindi po yan matutuloy. Dahil matutuloy lang po yan kung ang magiging pangulo ulit si PBBM or si Speaker Martin Romualdez. Doon po matutuloy. Pero kapag hindi po sila, lahat yan mawawala. Yung nai-enjoy natin ngayon, mawawala na, no? At lalong-lalo na kung isang Duterte ang maupo, babalik na naman tayo sa kadiliman. Babalik na naman ang patayan, kabi-kabilang patayan, puro patayan. Walang pagpapaunlad ng Department of Agriculture, walang benteng bigas, walang pag walang pagpapagawa ng mga fiber backbone, yung pagpapa-electric sa mga remote areas, wala yan, no? Hindi mangyayari yan. Tapos mahihinto pa yung mga pabahay, wala yan, no? Kapag Duterte ang naupo, ang gagawin lang magpapatay ng tao. Yun lang ang gagawin, walang iba, no? Patay, 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 patay. Yan lang ang gagawin ng Duterte administration. Yan lang po, diyan lang naman talaga nag-focus ang Duterte administration sa pagpatay ng tao. Kaya nga nagkaroon ng 30,000 na mga namatay sa panahon ni Duterte dahil diyan lang talaga siya nag-focus sa pagpatay ng tao, no? Kaya nga ngayon nasa dahig siya, di ba? Yan. So, isa pa guys, no, good news pa ito, no, para sa mga taga Davao. Yan. Good news para sa mga taga Davao, no? Yan. Dala. Dali. Tanggalan ko lang ng ano at baka ano tayo copyright, no? So, ito po mga kaibigan, no, ito po ay sa Davao, no? Ito po. People's Deal in Davao City, no? Ito po ang pabahay. People's Deal in Davao City, no? Under President Bongbong Marcos 4PH program, no? So, tingnan niyo po, swerte ng mga taga Davao, no? Kayo ay inaalala ng ating Pangulo. Yan. Tanggalin natin yung ano, yan. Oh, mga kaibigan, oh, ang dami niya, no? Yan po, mga kaibigan, no? 72 buildings. Yan. Sa Davao po yan, ha? Davao City. Yan. Central Park. Yan. Yan.
Davao City po 'yan. Yan, kita niyo. Hmm. Yan po ang, pinapagawa ng ating pangulo, 'no. Pabahay ito, para sa mga Pilipino. Pabahay po 'yan. Hindi basta-basta na pabahay, ito po ay talagang, masasabi natin na world class 'no, pang world class. 14, grabe yung land area mga kaibigan 'no, ang laki pala nito 'no. Pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Ang laki po ng land area, oh. Peoplesville, Calinan District, Davao City, 14.200, sandali, ang bilis. 72 buildings, 'yan. So, meron din sa Future 2 hectares, Central Park. Entrance signage sa Peoplesville, Central Park, ito. Ang ganda mga kaibigan, 'no? Ang ganda po, hindi po basta-basta itong, pinagawa ng ating pangulo 'no, sa Davao City. So 'yun po mga kaibigan 'no, napakasuwerte po talaga ng mga taga Davao dahil kahit na binalahura ang pangulo 'no ng inyong mga leader diyan 'no, ay ang pangulo po natin ay hindi po marunong maghiganti. Hindi po siya marunong magalit, hindi po siya marunong maghiganti dahil ang pangulo po natin ay may mabuting puso. Kaya naman ang mga Marcos po ay blessed na blessed 'no. Mapupunta na sa China 'yan madam kapag wala na si PBBM, korek ka 'no, tama ka po 'no. Ang ang titira diyan yung mga pogo 'no, mga pogo ang titira diyan, hindi yung mga tao 'no. Yan, ano 'to, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ito pa, Dumiretso na sa mga bukid ang serbisyong dati ay kailangang paglaanan ng pamasahe at oras. o yan pa, Ang Mobile Soil Laboratory ay konkretong Hmm. hakbang tungo sa bagong Pilipinas. Isang bansa kung saan ang serbisyo ay lumalapit, hindi pinaghihintay. Salamat sa malasakit ni PBBM, hindi na kailangan pang lumuwas ang mga magsasaka. Diba? Ang dami pong good news 'no ng ating pangulo, grabe. Ito pa, ito pa, ito pa. Ako naman pa-dental student kami, masyado madaming gasto. So, nagbawas din po sa pamasahe sa transit. Okay na naman po kasi hindi naman kami mapasa. Kulay puti po yung damit namin. Bawas din po sa dumi na suot namin. Libre ang pagsahe sa MRT. Libre daw, sabi ni Pangulo. Malaking tulong po yun lalo na sa mga nagko-commute na mga estudyante katulad namin. Kasi maliban sa hassle po na umuulan po ngayon, okay rin po na nailibre. Yan. So, biruin mo mga kaibigan estudyante 50% na lang, senior citizen 50% na lang, PWD 50% na lang. Tapos kapag may mga baha or may mga okasyon or holiday, libre lagi. Saan ka nakakita niyan? 'No? So, wala pong ganyan sa panahon ni Duterte, walang ganyan mga kaibigan 'no. So, ang nakakaisip lang talaga ng mga ganyan si PBBM. Siya lang po talaga yung genius na pangulo na merong puso para sa mga Pilipino, na nakakaisip para ang buhay ng mga Pilipino ay pagaanin. Yan po ang ating pangulong BBM, 'di ba? Kaya siya po ay lalong minamahal ng taong bayan. Grabe mga kaibigan 'no, kasi nararamdaman po ng taong bayan ang tunay na serbisyo. Ngayon lang nagkaroon ng talagang pangulo na nakikita ng taong bayan. Ngayon lang nagkaroon ng pangulo na bumababa sa lahat ng mga lugar 'no, kahit yung mga liblib na lugar pinupuntahan. Biruin mo, ngayon ka lang nakakita ng pangulo na nag-iinspeksyon
pati sa mga flood control, pati yung kasulok-sulukan ng kung ano-anong mga liblib na mga lugar pinupuntahan para lang makapag-inspeksyon, mga kaibigan, no? Kaya eto talaga, yan mga kaibigan, sa totoo lang talaga, no? Sabi naman ng isa, pinagmalaki niya Skyway daw. Huwag kang dadaan sa mga Skyway. Fake news na naman siya. Alam mo ba ang Skyway? Skyway. Alam mo ba kailan yan nag-umpisa? Gloria Macapagal pa yan. Skyway na yan. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, si Duterte, halos wala talaga siyang project. Kahit ngayong inangkin niya na Cebu, Cordoba Bridge, hindi sa kanya yun. Kay Pinoy yun, kay Pinoy. Hindi sa kanya yun. I-research nyo para malaman nyo. Hindi kay Duterte ang Cordoba Bridge sa Cebu. Kay Pinoy. Kaya kung titingnan natin si Duterte, wala talaga siyang natapos. As in, wala. Wala siyang natapos. So ito mga kaibigan ito, suportado po ni Speaker Martin Romualdez itong 50%, no? Romualdez welcomes the DepEd DOTR joint effort on 50% MRT LRT student fare discount. So bakit po mahalaga ang suporta ng Speaker of the House? Kasi mga kaibigan, kung hindi susuportahan ng Speaker of the House itong programa na ito ng ating gobyerno, itong 50% discount para sa mga estudyante, kung hindi susuportahan ni Speaker Martin, hindi po yan magpa-prosper. Bakit? Kasi ang Kongreso po ang may tinatawag na the power of the purse. Kung ang nasa Kongreso, halimbawa ang speaker diyan ay Duterte, no? Isang tuta ni Duterte, malamang mga kaibigan, hindi niyan mapagbibigyan ang lahat ng mga proyekto, programa ng ating Pangulo, hindi magtatagumpay. Dahil walang suporta ng speaker. Pero dito, ang speaker natin, si Speaker Martin Romualdez, sinusuportahan po niya lahat ng mga proyekto at programa ng ating Pangulo. Kaya po matagumpay itong 50% discount sa LRT, MRT para sa mga estudyante. Dahil po yan sa suporta ni Speaker Martin Romualdez. Ang tinatawag nga po ang Kongreso ang merong the power of the purse. Diba? Yan. So, kaya maganda po ito, no? Yan. Ano pa? Okay. So, ganda talaga mga kaibigan. Ang dami nating nai-enjoy ngayon, no? Sa panahon po ni PBBM. Tapos, eto pa guys, no? First time din to nangyari. Panahon ni Duterte, walang ganito, ha? Okay, so may balita dito. Sabi dito, may balita, formal nang nagsampa ng reklamo sa Napolcom ang ilang tauhan ng PNP Highway Patrol. Nireklamo po nila, no, yung kanilang hepe na HPG Special Operation Division na si Police Colonel Mel Casanova Estolano, no? Grave misconduct, dishonesty, unbecoming of a police officer. Ang sabi dito ay kumubra daw, no? Nag-ugat ito sa kaso sa umano'y pagtanggap ni Escolano ng hindi bababa sa 7 million. 7 million, mga kaibigan, no? Tumanggap siya ng 7 million mula sa high-profile na detainee para sa protection. So, anong punto ko dito? Ngayon sa panahon ni PBBM, pati yung mga maliliit na mga pulis, na mga walang ranggo, nagkakaroon na sila ng lakas ng loob at tibay ng loob para lumaban sa katiwalian.
Tingnan niyo mga kaibigan, hepe nila, yung hepe nila nireklamo na nila. Ngayon 'to nangyayari sa panahon ni PBBM na pati yung mga maliliit na mga kapulisan, yung mga walang kaya na alam nila na wala silang ranggo, ay natututo na sila at nagiging matapang na sila para manindigan. Dahil alam nila na sa panahon ni PBBM walang sinisino at walang kinakampihan. Walang palakasan, hindi katulad sa nakaraang administrasyon sa panahon ni Duterte na, "Uy, kapag malakas ka, 3-star general ka, ay malakas ka kay Duterte. Hindi ka puwedeng ano, hindi ka puwedeng kasuhan." Yung walang magkakalakas ng loob na magkakaso. Kasi kasangga ka ni Duterte, 'di ba? Gano'n 'yun mga kaibigan. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, kahit yung ating mga kapulisan na walang ranggo, sila po ay nagkakalakas ng loob para idemanda, ihabla yung kanilang mga hepe. Yan po, kapag ang pangulo matino, hawa-hawa na. Nakita mo mga kaibigan, nung si PBBM nagdeklara tungkol dito sa "Mahiya naman kayo, mga flood control project." Tingnan mo nangyari, Congress, Senado, halos lahat gusto mag-imbestiga, halos lahat gustong pagkatapos nakikita niyo ba ngayon sa panahon ngayon ni PBBM, nakikita niyo na napapansin niyo ang daming gustong tumulong. Kita niyo mga kaibigan, ang dami ngayon nagbibida-bida ng mga mayor, naglalabas sa social media na sila ay tumutulong, sila ay ganito, uso ngayon ang good governance, uso na ngayon ang transparency, dahil ang pangulo natin ay gusto good governance, gusto transparency. Ang pangulo kasi natin ngayon ay hindi hindi siya, ayaw niya ng katiwalian at hindi niya kinukonsinti ang katiwalian. Hindi katulad sa panahon ni Duterte na kinukonsinti ang mga katiwalian. In fact, si Duterte mga kaibigan ay naglabas ng memorandum na sinasabi niya na hindi puwedeng papuntahin ang kanyang mga cabinet members sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Hindi puwedeng pilitin ang kanyang mga kabinete na ipa-attend sa Blue Ribbon Committee ng Senado dahil ayaw ni Duterte na iniimbestigahan ang kanyang mga cabinet members. Inaabsuelto ni Duterte ang kanyang mga cabinet members. Ganyan si Duterte. Kurakot. At kurakot na nga mga kaibigan, ipinagtatanggol pa niya ang kanyang mga cabinet members. Real talk yan real talk yan. Merong resibo yan. Si Duterte ay naglabas ng memorandum para ang kanyang cabinet members ay hindi makapunta sa Senado. 'Di ba? Yan yun mga kaibigan, no? Kaya ngayon sa panahon ni PBBM, halos lahat gusto maging champion. Champion sa paglaban sa katiwalian, 'di ba? Hank Eros Rayon, tama kayo ma'am. Tama kayo ma'am, kaya pag DDS infected area, layuan na agad at idadamay kayo sa kahihiyan. Correct, no? Tama ka diyan. Tumpak, no? Sabi naman ni Rise Up Pinoy, "Ma'am, pakisagot, bakit hindi sinusuportahan ni Speaker Romualdez ang sinabi ni BBM na itigil ng impeachment?" Bakit? Unang-una, si Speaker Martin Romualdez ay hindi rin diktador. At si PBBM ay hindi rin diktador. At FYI, iko-correct lang kita, Rise Up Pinoy. Hindi sinabi ni PBBM na itigil ang impeachment. Hindi niya sinabi yan. Walang dinidikta si PBBM. Never niyang sinabi. Wala kang makikita, no? Sa statement ni PBBM na siya ay nagdikta na itigil niyo na yan. At hindi rin niya sinabi niya, ituloy niyo yan.
Ano ang sinasabi ni PBBM? Ano ang sinasabi ng palasyo? Hands off ang Pangulo diyan. Hindi trabaho ng Pangulo yan. Trabaho yan ng Kongreso at ng Senado. Hands off si PBBM. Wala siyang pakialam diyan. Yan yon. At si Speaker Martin Romualdez naman, hindi rin siya diktador para sabihan yung mga kongresista na ay wag na kayo mag-impeachment. Bakit? Ang taong bayan. Ang nag-impeach kay Sara Duterte ay ang taong bayan, hindi ang Kongreso. Tandaan mo yan, Rise Up Pinoy. Ang taong bayan ang nag-impeach kay Sara Duterte at hindi ang Kongreso. Taong bayan. Kita mo naman, lumalabas, di ba, sa mga survey, majority of the Filipinos wants trial. Gusto ng mga majority ng mga Pilipino na mag-undergo si Sara Duterte sa trial para linisin niya ang kanyang sarili kung hindi ba talaga siya magnanakaw. Kasi sa ngayon, ang tingin sa kanya ng mga Pilipino, majority of the Filipino, ang tingin sa kanya, siya ay isang magnanakaw. Kaya nga kailangan niyang linisin ang kanyang sarili para maiba ang tingin ng mga Pilipino sa kanya. Ganon din ako. Hanggat hindi niya nalilinis ang sarili niya sa impeachment trial, isa lang ang tingin ko sa kanya. Siya ay isang magnanakaw. Ninakaw niya ang confidential funds. Walang iba. Yun ang tingin ko sa kanya. Siya ay isang magnanakaw. Sinungaling at nag-hire ng assassin para magpatsugi kay PBBM at Elisa at SMR, no? Yun ang aking tingin at ang tingin ng majority ng mga Pilipino. Taong bayan ang may gusto niyan. Taong bayan, hindi ang Kongreso, hindi ang Pangulo, kundi taong bayan. Yun, no? Yan. So ano pa? So yun guys, no? Ngayon sa panahon ni BBM, ang mga tao, ang mga humihingi ng hustisya, ngayon nagkukumahog kasi alam nila na ang Pangulo natin ngayon ay patas. Ang Pangulo natin ngayon ay walang kinikilingan, di ba? Yan. So, ito pa sabi ni Attorney Claire Castro, no? Hindi siya tulad ng iba na 4:53 PM darating sa venue para sa SONA, kahit na 4 PM dapat ang SONA. So mga kaibigan, pinaringgan niya dito si Duterte. Dahil si Duterte po, dumarating late na late. Ang SONA ay alas 4, dumadating si Duterte late na mga 4:53 PM. Diba? So palagay ko si Duterte talaga ang pinaparinggan niya dito, no, ni Attorney Claire Castro. Kasi si PBBM po ay palaging on time, no? Ito po ay sagot niya kasi dahil po ito doon sa mga sinasabi ni Sara Duterte na puro kasinungalingan. Diba? Sabi niya, Madam, question, anong masasabi mo sa 10:25 nakainom while duty? Ay, nasagot ko na po, pero hindi niyo yata na abutan, no? So, sasagutin ulit natin, no? Nasagot ko na po yan kanina, no? Pero sasagutin ulit natin. So ito po yan, nahuli po si VP Sara Duterte sa kanyang kasinungalingan, no? Siya po ay nagsinungaling. Kasi po, no, ang sabi niya 10:30 pa lang daw ay ayun daw amoy alak daw. Sabi pa niya ha, kung siya daw ang magsasabi whiskey. Pero hindi po nagsisinungaling ang record. Merong dokumento. At ito po ang sabi sa dokumento, no? Ito po ay pinatunayan, no, ng dating Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil. Ang sabi niya, si Duterte daw ay pumunta sa Malacanang ng 2:21 PM nung Wednesday ng June 19, 2024 para mag-tender ng kanyang resignation as DepEd Secretary at NTF-ELCAC. So malinaw na si Sara Duterte ay isang malaking sinungaling. Kasi pumunta siya sa Malacanang para mag-tender ng resignation, magbigay ng letter 2:21 PM.
Pero ang sinabi niya dito, 10:30. Napakasinungaling. Tsaka isa pa mga kaibigan eto. Alam niyo ba kahit na hindi nagsabi si Cheryl Garapil 'no, kahit walang sinabi si Cheryl Garapil, halimbawa hindi siya naglabas ng statement. Kahit hindi siya maglabas ng statement, mapapasinungalingan talaga natin na mali at nagsisinungaling si Sara. Bakit? Ganito yan kasi mga kaibigan. According to Attorney Claire Castro, mga kaibigan, kasi 'di ba, palagi nagmi-meeting sila eh. Ang meeting daw ng Pangulo, minsan nag-i-start 7:00. 7:00 pa lang, no, ang meeting ng Pangulo. Ang akala daw ni Yusek Claire Castro, matatapos ng mga 3:00, ganyan, matatapos ng or earlier, pero hindi daw. Kapag sila daw ay nagmi-meeting, natatapos daw 6:00, 7:00, minsan na nga daw 8:00 na natatapos. So, how come mga kaibigan, nasasabihin ni Sara Duterte na nagbigay siya ng kanyang letter of resignation ng 10:30? Samantalang ikinuwento pa niya mga kaibigan, na meron daw muna silang meeting. No, na nag-meeting daw sila patungkol daw sa DepEd, yung opening of classes. How come na matatapos kaagad si PBBM sa kanyang meeting? Kung nag-meeting na, how come na matatapos kaagad si PBBM? Isinasabi nga nitong si Yusek Claire Castro na natatapos daw ang mga meeting hapon na daw talaga at minsan gabi na nga, 7, 8:00, minsan nagmi-meeting pa. Kaya dito, kitang-kita natin ang pagsisinungaling ni Sara Duterte. At sabi ko nga sa inyo, merong data. Hindi nagsisinungaling ang data. Ang sabi dito, naka-record yan mga kaibigan, pinirmahan yan, at meron yan yung pirma, may stamp yan mga kaibigan na ito ay na-accept, no? Sabi pa dito ni Cheryl Garapil, si Duterte daw mga kaibigan ay dumating, no? Pumunta sa Malacanang ng 2:21 PM nung Wednesday para mag-tender ng kanyang resignation. Kaya, ang sinabi dito ni Sara ay isang malaking kasinungalingan. Sinungaling, di ba? Yan ang gusto niyo mga DDS, sinungaling. Yan talaga ang gusto niyo, sinungaling. Sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Kaya naman pala siya magnanakaw kasi sinungaling siya. At kaya naman pala siya sinungaling kasi magnanakaw siya. Vice versa, di ba? Kaya pala. Okay. Ano pa? Kaya pangit talaga kapag sinungaling kasi sigurado magnanakaw yan. Di ba? Pag sinungaling, sigurado magnanakaw. Yan. Ito pang good news, mga kaibigan. Detalye sa ulat ni Clazel Padilla. 3 taon simula nang mapasama ang Pilipinas sa listahan ng European Commission ng mga bansang itinuturing na may mataas sa panganib sa money laundering. Ngayong buwan ng Agosto, formal nang inalis ang bansa sa high-risk list. Ayon sa Malacanang, refleksyon ito ng lumalakas na laban kontra money laundering at anti-terrorism financing measure. Pagsupil ito sa paggamit ng pera mula sa mga ilegal na aktibidad gaya ng smuggling, katiwalian at ilegal na sugal. Pagpigil din sa pagpondo sa operasyon ng mga teroristang grupo. Ang ibig sabihin nito ayon sa palasyo. Senyalis ito na gumagana ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. para palakasin ang kumpiyansa ng mga international investors sa bansa. Bukod sa mas maraming potential investors ang maaaring maengganyo na mamuhunan sa bansa, posible ring bumaba ang remittance fees
at mas gumanda pa ang relasyon sa pagitan ng ating local banks at ang kanilang foreign counterparts. Pero hindi raw rito natatapos ang laban ng pamahalaan. Utos ni Pangulong Marcos Jr., lalo pang pag-iigihin ng BSE ang mga reforma upang palakasin ang ating financial system na siya namang magsusulong ng economic growth and global confidence. Tiniyak naman ng Bangko Sentral. Kasi ganito yung mga kaibigan. Sa panahon ni Duterte, 2021, inilagay tayo sa green list. Bakit? Kasi ang dami ng money laundering, no? Sa panahon ni Duterte grabe yung money laundering. Grabe yung cash smuggling, grabe yung financing sa mga terrorism, no? Grabe. Grabe din yung dirty money coming from Pogo. Grabe ang katiwalian sa panahon ni Duterte. Kaya nailagay po tayo, no, sa gray list, mga kaibigan, sa international organization ito, no, mga kaibigan, no, na nagbabantay sa pera, no, na pumapasok, labas-masok sa Pilipinas. Binabantayan po ang Pilipinas. Nakalagay tayo sa gray list 2021 sa panahon ni Duterte. Dahil po sa talamak na katiwalian, money laundering, dirty money from Pogo, mga sugal at lahat-lahat na. Pero ngayon, mga kaibigan, sa panahon ni PBBM, noong 2024, mga kaibigan, no, 2024, natanggal tayo sa gray list. So inilagay tayo, ibinaba yung ating ranking. Tinanggal tayo sa gray list, medyo bumaba. Pero ngayon, mga kaibigan, ngayon mismo August, talagang totally tinanggal na tayo sa listahan. Ibig sabihin, hindi na tayo yung focus ng attention. Hindi na tayo binabantayan. Kasi nakalaya na tayo doon sa suspicion, no, ng pagsususpetsa ng international community. Wala na yung mga money laundering, wala na yung mga dirty money, wala na yung mga money from Pogo, wala nang mga pera sa mga financing sa mga terrorism. Ibig sabihin, wala na yung mga korupsyon, wala na yung mga pera na labas-masok dito na mga dirty money. Dahil yan sa good governance ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yun, mga kaibigan. Aminin nyo man sa hindi, halimbawa DDS kayo, hindi nyo man aminin, wala kayong magagawa, mga kaibigan. Yan ang facts, yan ang katotohanan, yan ang katotohanan na na-appreciate ng international community sa Marcos administration. Kaya lalong gumaganda ang ekonomiya ng ating bansa. Ang hindi lang naman nakaka-appreciate niyan ay kayo na mga DDS kasi kayo ay mga bugok at mga tanga at mga walang alam. At talagang kayo ay meron kayong mga mindset ng mga kulto at ang gusto nyo ay puro kasamaan at puro patayan. Patay doon, patay dito, patay doon. Yun ang maganda para sa inyo. At ang maganda para sa inyo ay kriminalidad, pogo dito, cash smuggling dito, kidnapan dito, torture dito. Yan ang gusto nyo kasi kayo ay mga tanga at mga bobo, mga DDS. At ang inyong idolo nandun sa dahig, nakakulong dahil sa kanyang crime against humanity. Kasi kayo ay mga bugok at mga tanga. Kaya kayo ay sumasamba sa inyong Diyos na nasa dahig. Pero sorry, dahil kami, gising na kami. The majority of the Filipinos, gising na kami. At nagpapasalamat kami dahil meron tayo ngayong matinong Pangulo na dinadala tayo sa bagong Pilipinas. Isang matinong Pangulo na dahil sa kanyang pagiging matino, sa kanyang good governance, ay natanggal tayo totally sa gray list. At ngayon ay hindi na tayo minomonitor ng international community dahil wala nang mga nagpa-finance na mga dumarating na mga nagpa-finance sa mga terrorism. Wala na yan. Hindi katulad sa panahon ni Duterte. Di ba? Kaya nga winasak ni Digong ang Marawi dahil ang dami ng mga terorista. Oh, nagpa-finance, no?
labas-masok dito, labas-masok ang mga pera ng mga drug money, na Michael Yang, na Sammy Uy, na inilalagak pa sa di umano sabi ni Trillanes, inilalagay sa mga bank accounts ni na Duterte. Kaya ayaw ni Duterte na buksan ang kanyang bank accounts. Kaya galit na galit siya kay Trillanes. Ayaw niyang pumirma ng waiver dahil makikita ang kanilang joint accounts di umano ni BP Sara Duterte na punong-puno ng drug money. Yan ang katotohanan na hindi nyo kayang pasinungalingan dahil yan ay merong resibo. Diba? Yan yun, mga kaibigan. No? So, kaya ngayon, good news ito, mga kaibigan, natanggal na tayo. Totally. Wala na tayo sa gray list, wala na tayo sa listahan dahil meron tayo ngayong matinong Pangulo na dinadala tayo sa bagong Pilipinas. Diba? Ng Pilipinas na So, yun po mga kaibigan, no? Mahirap ba tanggapin? Diba? Mahihirapan kayong tanggapin kasi hindi nyo kayang tanggapin. 3 taon pa lang si PBBM. Lampas Duterte. Ganyan lang si Duterte, oh. Oh. Yan. Si PBBM, ganyan, oh. Si Duterte, ganito. Wala sa kalingkingan si PBBM, nandito na, oh. Duterte, 6 na taon niya, oh. Dumi lang ng kuko. Si PBBM, ganun, oh. Napakatayong. Ang dami nang naabot ng Pangulo natin. Napakatayog. Pero ang Duterte nyo, dumi lang ng kuko. Diba? Yun ang katotohanan, no? Ito pa. Ito pang good news, no? PBBM din administration to. Walang ganito kay Duterte, ha? Walang ganito kay Duterte. PBBM lang to. Medicines ng PhilHealth. Magandang gabi, Pilipinas. Bayang sinimula na ang libreng gamot program ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga PhilHealth member. Pwede itong ma-avail sa mga piling outpatient medicines ng PhilHealth. Hanggang 20,000 piso ang halaga ng libreng gamot ang pwedeng makuha taon-taon. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Epektibo na ngayong araw ang mas pinalawak na PhilHealth Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o PhilHealth Gamot. Maaari nang makapag-avail ang mga miyembro na aabot sa 75 outpatient medicines sa mga accredited gamot facility na may annual benefit limit na 20,000 piso. Kasama rito ang mga gamot para sa impeksyon, asthma at chronic obstructive pulmonary disease o COPD, diabetes, high cholesterol, high blood pressure at sakit sa puso at nervous system disorders. Kasama na rin ang supportive therapies. Ilan sa mga accredited gamot facility ay VitaCure, Generica Drugstore, CGD Medical Depot Incorporated at Chinese General Hospital. Una nang inilunsad PhilHealth Gamot noong 2023 pero sa ilang probinsya pa lang. Paalala naman ng PhilHealth sa mga miyembro nito na panatilihing updated ang kanilang record para sa mas mabilis na transaksyon sa pag-avail ng benepisyo. In spite of us not having additional subsidies, palawigin pa at palawakin ang benepisyo. Tiyakin pong tuloy-tuloy ang serbisyo. Para sa senior citizen Nanay Perla, malaking kabawasan ito sa kanilang gastusin sa gamot na umaabot sa 6,000 piso. Kasama rito ang kanyang maintenance sa high blood, multivitamins at pampatak sa mata ng kanyang mister na inopera lang sa mata dahil sa katarata. Nagpapasalamat siya sa PhilHealth dahil wala silang binayaran sa operasyon ng kanyang mister na posible raw sanang umabot sa 50,000 piso. Napakaganda ng pinaano ngayon sa mga senior kasi ang laki ng kaluwagan, meron mo 30,000. Makakameno sa amin, makakatulong ng malaki. Magpapasalamat ako sa PhilHealth na bibigyan kami ng tulong para sa mga senior citizen. Yun lang po, salamat po sa PhilHealth. Kinakailangan munang magparehistro ng mga benepisyaryo sa PhilHealth Yakap Clinic na malapit sa kanilang lugar para ma-avail ang PhilHealth gamot.
Kailangan na may prescription mula sa primary care doctor na naglalaman ng Unique Prescription Security Code o UPSC na siyang ipapakita sa alinmang gamot facility kasama ang government-issued ID card. Ayon sa PhilHealth, 24 na iba pang facilities sa National Capital Region o NCR ang nagpasa na rin ng kanilang letter of intent para sumali sa naturang programa. Bien Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong. Yan. Walang nakaisip niyan. Ang Pangulo lang natin ang nakaisip niyan. Walang ganyan sa panahon ni Duterte. Kasi si Duterte pumapatay. Ang Pangulo naman natin bumubuhay. Yan ang pagkakaiba nila. Kung si Duterte pumapatay ng Pilipino, si PBBM bumubuhay ng mga Pilipino. Si Duterte pumatay ng 30,000, si PBBM bumubuhay ng milyong-milyong Pilipino. Yan ang pagkakaiba ng PBBM at Duterte administration. Dito na ako sa bumubuhay kaysa pumapatay. Di ba? Wala kayo, talo na kayo. Gayahin ko sa talo na kayo. Talo na kayo. Wala na kayong magagawa. Talo na kayo. Ginaya ko lang si Sara. Ganyan si Sara, di ba? Viral yun eh. Yung video niya na yun eh. Nag-viral yun eh. Sabi niya, buti nga, wala siya. Buti nga sa'yo. Wala kang ano, ganyan si Sara eh. Tingnan nyo, nasa Facebook ko, viral. Diba? Kasi yung idol nyo, isip bata, isip ano, kinder. Hindi nga kinder eh, nursery lang. No? Good news. Ferdinand R. Marcos Jr. Nakakuha po ng mataas na markang Office of the President at iba pang ahensya ng gobyerno sa itinagawang Agency Performance Review ng Department of Budget and Management o DBM para sa nakaraang taon. Si Harvey Valbuena sa report. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakakuha ng very satisfactory rating ang Office of the President sa 2024 Agency. Di ba? Nakakuha ng very satisfactory rating, no? So, si performance review ng Department of Budget and Management. Ito ang grado. Kasi nga, bakit siya nakakuha ng ganon? Kasi nga, walang korupsyon. Di ba? Ano pa? Ito yung most corrupt. Siya ay kinilala. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement yan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit? Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, ubos na. Umamin na magdanakaw. Ay, nako. Ito namang isa. Umamin na naninira siya ng sisirain daw niya lahat. Pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10. Umamin siya. 10:30 in the morning. Ito yung kasinungalingan niya.
hindi na ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita. Nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Yung mga bumaba sa action na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong alam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. Kaya pala siya naninira kasi gusto pala niyang, Nagbeso-beso siya. ayaw pala niyang bumaba. Araw po sa inyong lahat. Gusto niyang maging pangulo, ayaw niyang bumaba, kaya sisirain niya lahat. At wala daw siyang pakialam kung totoo o hindi, basta sisirain niya lahat. Grabe. Ay, nako. Grabe siya, oh. Grabe siya, oh. Ito. Forever. Kaya ayaw ko na bumaba sa action na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na bumaba sa action na ito. Ayaw na niyang bumaba, kaya naninira siya. Pambihira, no? Ay, nako. Kawawa naman to. Kawawa. Yan. So mga kaibigan, matulog na tayo, no? It's naka 1 oras at 25 minutes na tayo, no? Maraming salamat, Kami-Kaniko TV. Maraming salamat. Yan. Salamat po lahat po ng mga nanood, mga DDS na stress na sila sa akin, no? Wag po kayong stress, no? Wag po kayong magagalit. Ito po ay kumbaga walang personalan. Real talk lang po tayo dito. Real talk lang tayo, no? Walang personalan. Wag po kayong ma-stress. At baka mamaya kayo ay tumalon sa tulay. Bye-bye! Good night!